Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong ginawang hearing nila Bato at ni Padilla dyan po sa Cojic, dyan sa Davao City. Talagang pumunta po sila doon, nag-ocular inspection sila, no, in support of their Cojic. No, para daw po sa human whatever, no, kung ano man itong gustong gawin ni Bato. Ewan ko kung bakit pinayagan pa itong gawin, no? Pumayag yung inyong Senate President na si Chis Escudero. Alam nyo naman kung ano talaga ang alliance nitong dalawang bugok na senador na ito, no, mga kababayan. So anyway, yan po ang ating pag-uusapan at siguro may paririnig lang tayong mga audio sa inyo kasi mahirap na makopyright tayo, lalong-lalo na itong SMNI nagka-copyright po yan. At yung isang video na kung saan hindi po tayo nakahingi ng pahintulot, i-audio na lang natin, no? Ipaparinig natin sa inyo yung wag na kasi may CPR din, may music. Mahirap na ma-CPR. Ibubuod ko na lang sa inyo yung sinabi ni General Torre, one of his rebuttal dito kay Bato de la Rosa. Ako, nawawalan ako ng respeto sa dalawang mga senador na to, saka mga ilang senador ng kampi sa Duterte. Hindi po ang interes ng mayoryang Pilipino ang kanilang advocacy, kundi ang interes ng amo nilang si Kibuloy at si Duterte. Mga lapdog po ito, canine po ito ng mga taong yaon. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, sa lahat ng mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga kasama natin sa ating video premiere at live stream. So lahat po kayo, shout out, hindi na po kayo maisa-isa, ituloy na po natin ito. Uunahin natin yung sinasabi ni Bato. Okay? Yan. Dito po sa GMA News Online. Bato, GU arrest makes public think of PMP's inefficiency in serving warrant versus Kibuloy. So sabi niya, yun daw pagkaka-aresto kay Alice Gu nung Indonesian police ay mapapaisip ang mga tao na ano ba ang meron sa kapulisan? Bakit hindi nila ma-serve ng tama yung warrant of arrest sa taong hinahanap nila? 'Di ba? Kumbaga binibigyan niya na ng malisya itong ginagawa ng mga kapulisan natin diyan sa loob ng Cojic compound sa paghahanap sa Master of Baal na si Kibuloy. Yan talagang in defense of Kibuloy, no? Mamaya sasabihin ko sa inyo yung sinabi ni General Torre, isa lang naman, no? The PMP's ongoing implementation of arrest warrant against Kingdom of Kibuloy makes some Filipinos think of the local police inefficiency in light of hindi naman namin iniisip na inefficient yung siserve ng warrant of arrest sa mga pugante. Hindi namin iniisip yun Hindi namin iniisip na inefficient ang mga pulis. Ang laging pumapasok agad sa kaisipan namin ay may nagpatakas dyan. Di ba? Saka na lang, sila ang bottom feeder ang pulis. Bakit? May warrant of arrest. Hinanap si Alice Gu. Pinunta. Kasama yung Sergeant at Arms sa Senado. May mga pulis. Para tulungan sila. Nawala Hindi na makita Bakit? Kasi may mga tao na kapit. May mga taong tumutulong sa kanila para makatakas sa kamay ng Bato. Hindi inefficient ang nagsisilbi ng warrant, kundi
Ang inefficient na sinasabi mo ay yung mga tao na ginagamit para sila ay makatakas. Ikaw ba to? Bilang isang dating PNP chief. Ngayon, alam mo ito, nakita mo. Dapat nakita mo na yan nung ikaw ay PNP chief. Dapat nakita mo na yan nung ikaw ay hindi pa PNP chief bilang isang pulis. Malamang humawa ka ng departamento dyan sa PNP bago ka naging PNP chief. Di ba? O yung sinasabi niya, tinutuya niya ang mga kapulisan, inefficient daw. Ano bang ibig sabihin ng inefficient? Ha? Ineffective, incompetent, walang capability. Di ba? Ayan, tinutuya niya po. In defense of Kibuloy and Duterte, tutuyain niya, aalipustahin niya ang mga dati niyang kabaro sa uniforme. Ipapahiya niya ang kapulisan sa pamumuno nung operasyon na yon na si General Torre. Ganun po nila. No? Lahat tabla-tabla pagdating kay Kibuloy at kay Duterte. Ano nga naman palang mapapala ni Bato sa mga pulis? Ha? Anong mapapala niya sa mga pulis? Di ba? Wala. Sino makakatulong sa kanya sa pagluklok sa mga pwesto? Mga pulis ba? Wala. Di ba? Ginago lang ni Bato ang mga pulis. Parang hindi po siya pulis. Nakita nyo kung paano niya i-treat. Kayong mga nakapanood dyan. Ako, may napanood ako dito. Mamaya, paparinig ko sa inyo. Ha? Audio na lang. Di po ba? Tama, mali. Audio na lang, mga kababayan, ha? Kasi mahirap nang makopyright tayo. Di ba? Winawalang hiya niya po ang kapulisan. Feeling niya, binabiolate ng pulis ang human rights ng COJIC. Kayo ba? Di ba? Ang CHR nag-iimbestiga na. Bakit hindi nyo hayaan ang CHR ang mag-imbestiga? Kung may problema ang COJIC, magdemanda sila. Bakit ka na kailangan pang i-hearing? Bakit? Senate President Chis Escudero, why did you allow that? They are just wasting their time, the taxpayers' money. Bakit? Wala ba silang ibang matrabaho sa Senado? Bakit hindi nyo na lang asikasuhin yung mga batas na nakabinbin dyan, yung mga bills ninyo, pagdebatehan nyo na? Wala kayong nagagawa sa Senado. Tapos ito, you have a lot of time in your hands to do this hearing? Nonsense kayo. You are just wasting all the resources of the taxpayers' money. Hindi po pinagkakabalahan ito kasi may mga ahensya naman ng gobyerno na dapat makialam dyan, tulad ng CHR. Yung lawyer, magdemanda kayo. Kung alam nyo mali ang ginagawa ng pulis, bakit hindi pinipigilan ng korte? Diba? Nanalify pa nga ng Court of Appeals yung TPO na binigay ng Davao City. Diba? Nakakahiya ka ba to? Pinakikialaman ninyo ang operasyon, ang lihitimong operasyon, ang mandato ng pulis na ikaw ay dating membro? Ikaw ay dating PNP chief? Alam mo dapat yan. Kaso, pinipressure kay. Hindi human rights ang usapan dito. Walang binayolate na human rights sa aking opinion. Bakit? Mamaya, mga kababayan, para lang masabing you are violating our human rights, ito kasi ang ginagawa nila. Ha? Pero mamaya yon. Sabi ni Bato, isipin ninyo, halos 2 linggo na silang nagbabarricade. Nakadetect na sila ng heartbeat sa Lanuga. Nag-implement pa ng whole of government approach. Tapos mag-hukay sila sa basement ng schools campus. Ngunit hindi pa rin naging success yung hindi pa rin makitang dapat makita. Bakit nga ba to? Bakit? Bakit hindi makita? Ikaw lang di makakasagot niyan ba to? Karamihan alam kung bakit hindi makita yung dapat makita. Sa paningin tuloy ng mga tao, hindi kami. Kayo lang dyan na mga COJIC supporter. Biruin mo, kokonti lang sila. Sila pa ang masyadong maingay. Sila pa ang pinansin kaysa sa mayoryang Pilipino. Ang mayoryang Pilipino, sige tuloy nyo lang pulis hanggang makita nyo yung rapist. Kasi ang gusto ng tao, panagutin yung akusado doon sa inaakusa sa kanya. Bato, wala ka bang pagpapahalaga doon sa mga biktima ni Kibuloy? Ikaw ba naniniwala
doon sa mga biniktima ni Kibuloy o hindi? Wala nga kayong masabi. 'Di ba? Hindi nyo masabing sumuko ka na kay Kibuloy. Sinasabi niya sumuko na siya pero sa kanya 'yun. Hindi ganoon. Sumuko ka na lang para sagutin mo yung mga akusasyon sa iyo. Ganon. Hindi, pero nasa sa kanya 'yun. 'Di ba? May depensa ka pa. Sa paningin tuloy ng mga tao, mukhang may kakulangan sa ating mga pulis. Lalo pa na laman ng balita ngayon paano nahuli kaagad ng Indonesian National Police ang mga taong pinaghahanap ng ating gobyerno. Ano ang pinagkaiba nila? Sige nga, bato. Magkaroon tayo ng wag na natin ilagay sa textbook. Common sense. Bakit nahuli after 6 weeks? Hoy, 6 weeks. Bato. Nung tumakas si Go. Ha? Bakit? Nahuli agad? Really? 6 weeks. Bato. Diba? Yan, sabi mo 2 weeks pa lang eh. Bakit tumatagal? Malalaman nyo dahilan mamaya. Bilib na bilib ka sa Indonesian police. Kudos. Pero hindi ka bilib sa kapulisan natin. Inaalipusta ninyo. Dina-downgrade ninyo. Imbis na ikaw na dating PMP chief, itaas mo ang moral nila, ibus mo ang moral nila dahil isa ka nilang dating pinuno. Pero ngayon naging senador ka. Mas kinakampihan mo ang kulto ni Kibuloy na isang alleged rapist? Sinong pinagsisilbihan mo ba to? Pagdating kay Kibuloy at Duterte, all bets are off. Walang mista-mista, walang kabaro. Kasi mas malaki ang pakinabang mo sa dalawang gunggong na yan. Kaya ako, sa mga kapulisan, itakwil nyo si Bato. Takwil nyo si Bato. Minawalang hiya kayo ni Bato. Ipinapahiya yung mga general ninyo sa kanilang Senate hearing. Sino ba ang Kojik? Bato. Siguro common sense, bakit nahuli agad, sabi mo na natin, agad ng Indonesian police, si Sheila Go, si Cassandra Ong, at si Alice Go. Bakit? Siguro narinig mo yung sinabi ni General Torre. Nandyan po yan sa YouTube. Wala po tayong paalam eh. Saka may music kasi. Kay Admin Rich, yung video niya. Nagsalita si General Torre. General Torre, sir, saludo sa tapang mo. Huwag kang gumaya kay Bato. Walang prinsipyo. Anong sabi niya? Why they are impeding us. Bato, alam mo naman siguro ibig sabihin ng impede. Alam mo yung matalino ka, di ba? PM Mayor ka eh. Matatalino ang mga PM Mayor, mga PMPA, matatalino. Sabi ni General Torre, why they are impeding us. When we want to go to this place, to this house, they are impeding us. Impede. Hinahadlangan. Hinaharangan. Winawalang hiya kami ng mga miyembro ng Kojik. Tapos sasabihin nyo, binabiolate ng pulis ang human rights ng Kojik? Sila ang violente? Anong sinasabi ng mga nandyan? Mababait ang mga Kojik kasi mga taga Davao? Di FU pala kayo. Nakakita na kami ng several videos how these supporters and members of Kojik are so violent against the police. They don't respect the law. They don't respect the law enforcers. Tapos kayo pa ang may karapatang mang-alipusta, kayo pa ang may karapatang sumigaw ng human rights violation? Wala nga silang dalang armas. Siguro yung nakita nyong armas dyan kay General. Karapatan niya yan. Di ba? Yung mga Kojik supporters and members, they are accorded to the highest or to the maximum tolerance level ng mga pulis. Sinabi na rin na ng isang CHR advocate. Ayun na, content na natin yun. So far, wala silang nakikitang violation ng human rights ng pulis. Kung meron man, let the CHR do their job. And what are you doing is just a shit show. Just to say na merong kakampi ang Kojik at si Kibuloy sa Senado. Mga K9s kayo, di ba? Tama-tama mga kababayan. Tama ang moniker sa'yo ni Congressman Acop. K9 ka ni Duterte. K9 ka ni Kibuloy. Kayong mga si Robin, si Bato, si Amy Marcos, sino pa?
No wonder si Tolentino umalis sa inyo kasi you are so ano what? Ha? Ano kayo? I forgot the term. Nakakasawa kayo, no? May tawag diyan eh. Yung nakakaasar ganon, nakalimutan ko lang yung term, no? Biruin mo, they are impeding the operation of the police. So that's why naaantala. Ano ang sabi ni General Torre? Why they are impeding us? Let us do our job. Let us do the job that the court told us to do. Diba? Don't impede us. Huwag nyo kaming pigilan. Huwag nyo kaming harangin. Hindi, hinaharang nyo kami. Sinasaktan nyo kami. May mga videos mga kababa. Nakita nyo yung duguan yung mga pulis. Diba? They are the ones doesn't recognize the law. They are the ones doesn't recognize the law the officers of the law. 'Di ba? Ganyang kagago ang mga COGIC members at supporters. Kasi feeling nila may sarili silang batas. 'Di ba 'yun ang human rights violation ba to? They don't have any respect to the rights of the officers. 'Di ba tapos ihihiring ninyo? Dapat nga ang bigyan nyo ng justice yung mga pulis eh. Because they are just doing their job. Pero ang ginagawa nyo, binibilipay nyo sila, kinukrucify nyo sila. Ito pang masakit mga kababayan, maling-mali ka ba to? Ha? Mali ka. Mali ka talaga sa pag-intindi mo at talagang dinidepensa niya si Kibuloy. Nung sinabi na ni General Torre na kung yung Son of God nagpapako sa krus para sa kanyang mga followers, di sana si Kibuloy na nagsasabing Son of God ay lumabas na. Ha? Para matigil na ito. Siya lang naman lahat to eh. 5 tao lang ang hinahanap nila. They are not looking for Lorraine Badoy. They are not looking for those idiots na supporter ni Kibuloy. No. But they are the one yapping in support and protection of Kibuloy. Kung kayo ay matinong mamamayang Pilipino and you hate those who are doing these vicious criminal activities, dapat gawin ninyo ang civic duty ninyo. Ipaalam nyo sa batas. Bakit ayaw nyong sabihin kung nasaan si Kibuloy? Di ba? Nung narinig ni Bato na yung Son of God si Kibuloy, anong sabi ni Bato? Sumingit siya. I am the Son of God. We have the daughters of God. Gago, Bato. Hindi mo naintindihan yung konteksto. Tanga ka talaga. Wala ka nito. Bago ka magsalita, no? Dahil pikon na pikon ka sa sinabi ni Torre, which is true. Na real talk ka. 'Di ba? Kung yung anak na totoong anak ng Diyos, yung kinalulugdan ng Diyos, yung nag-iisang anak lamang ng Diyos, spiritual, hindi sa physical. Bato. 'Di ba? Oo, lahat tayo anak ng Diyos. Pag Kristiyano ka, yan ang i-declare mo. Even the Muslim, they said they are the sons and daughters of God. But claiming, kiniklaim mo na ikaw ay isang appointed son of God. Iba yun. Tayo physically. Pero yung sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos, there is a special meaning. Meaning you are equating yourself to be one of God na powerful. Di ba sabi niya, hawak ko ang mundo? Hindi kayo makapunta sa langit kung hindi kayo daransang. Yun ang kontekstong hindi mo alam, Kibuloy, Bato. Yun ang sinasabi ni Torre. Alamin mo yung konteksto kasi si Torre, alam niya yung pinagsasabi ni Kibuloy. Alam namin ang pinagsasabi ni Kibuloy that he is equating himself as one God. Ang Diyos na makapangyarihan. Yun. Kung si Kristo nagpapako na matay pero nabuhay muli, si Kibuloy nasaan? Nagtatago. Di ba? Yung ba ang Son of God? Huwag mong iliteral. Gago. So, ibig sabihin, hindi po anak ng Diyos Ama na tulad ng may kapangyarihang Diyos, si Kibuloy. Bato. Tanga ka kasi dahil nga sa galit mo napikon ka,
We are all sons of God and daughters of God. Yes, physically. 'Di ba? Lahat tayo. Kung kayo'y naniniwala sa Diyos. Pero pag di ka naniniwala sa Diyos, o bala ka na kung saan ka nagmula. 'Di ba? Ganun 'yan. Bato. Hindi ka makapag-isip kasi tinamaan kayo ng katotohanan. Na yung sinasabi niyang, ako, appointed son of God ako, makapangyarihan ako, hawak ko ang vibrator ng buong mundo. Di ba to sinabi yan ni Kibuloy? Huwag kang magsinungaling. Kung ayaw mong panoorin, therefore tinatamaan ka ng katotohanan. So dito, kaya hindi makita yung sinasabi mong inefficiency in serving the warrant because these COGIC members and supporters are impeding, hinaharangan, pinipigilan ng mga miyembro ni Kibuloy. Kung hindi nila pigilan, hayaan nilang gawin yung trabaho. Walang tinatago. O di ba? Baka mapabilis pa. Yan ang di mo alam Bato eh. Di ba? Kaya it is very disappointing that you have these senators like Bato, si Go, si Padilla, si Amy Marcos, na senator for only two groups of people. Si Duterte at si Kibuloy. Di ba? Tama, mali. They are not serving the interests of the Filipino people. They are there because they've been a canine lapdogs of this two-person o grupo. Kaya inefficiency, hindi po ako maniniwala mga kababayan eh. Mas maniniwala ako sa sinabi ni General Torre. Hindi inefficient yan. Nagiging inefficient because of these idiots that impeding our operation. Sa lawak ba niyang Bato eh? Ikaw nga, mathematical formula ka nga, equation ka. Kung ilang araw mo halughugin yan, 30 hectares sa dami ng property niyan. Di ba? Baka hindi magkasya ang utak mo dyan. Oh. Kaya ano ka, Bato? You destroyed your political career. Wala ka. Bubo ka. Oh, 'di ba? Oh, eto pa, ang sinabi nung isa pang mayor, akala ko ba sasampalin niya si Torre? 'Di ba? Pangarap niyang manampal ng general. O nandiyan si Torre, nagkaharap ba kayo? O bakit di mo sinampal si Torre? 'Di ba? Baste Duterte, yung kupal na mayor ng Davao City. Ba't hindi mo sinampal si Torre? Andiyan na siya sa harapan mo. Oh. 'Di ba? Oh, duwag ka pala eh. 'Di ba? Sige, sampalin mo si Torre. May babalik at babalik sa iyo yung liga ng mga nagano kay Torre. 'Di ba? Ito po, kine-question niya yung ginawang operation ng pulis diyan. Ha? Sabi niya, the PMP personnel had been occupying the said property without proper authority, raising questions about the legitimacy of the operation. Gago? Without proper authority? Ba't di ka nagtanong sa abogado? Yung sabi nga ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, pwede silang magtagal dyan. Kasi may court order eh. May warrant of arrest eh. Di ba? Ano? Walang karapatan? Hoy, hindi kayo nabubuhay sa labas ng Pilipinas. Ang property nyo nasa Pilipinas. Nawawala ang inyong karapatan dyan once it took over by the federal government. Gago pala kayo. Basta't may court order, tama yan. Are this operation being done by the PNP within the bounds of the law? Ba't ka nagtatanong? Ba't mo tinatanong? Di tanungin mo yung lawyer nyo, si Turon, are the rights of the Filipinos being respected and protected? Protektado, nire-respeto. Ano ang sabi ni Torre? Ulitin ko. They are impeding us. Hindi ba kayo nanonood ng balita? Kasi ayaw nyo magpapasok ng media, no? SMNI lang, para ma-whitewash ninyo. Kaso lumalabas po ang katotohanan, eh. Kayo ang bayolente. Di ba? Nakita nyo yung kagaguhan ninyo? Nagsunog kayo ng gulong. Sabi ng isang kernel na pulis yan. Nambato kayo ng mga silya. Pinapalo nyo ang mga pulis. Di ba? Kung may magandang puso pala kayong mga taga Davao City, bakit si Pulong nagbigay ng McDonald's dyan lang sa COGIC? Kung talagang mahal nyo ang tao, whether COGIC or not, police or not, binigyan nyo rin ng pagkain ng mga pulis. Di ba? O hindi eh. Tama, mali. Nako, Diyos mio. Walang kaalam-alam itong gago na ito
itong mayor ng Davao, tapos baka malalaban pang senador, ay wag na. Wag na lang po. Isa lang ang poprotektahan niyan. Ang pamilya niya at si Kibuloy, mga kababayan. Ha? Grabe. Nakakahiya po, mga kababayan. Kine-question nyo ang legality ng pag-ooperasyon ng pulis doon. Parang, bawal ang pulis dito ha. Kami ang may sariling batas. Batas naming mga Duterte at Kibuloy ang masusunod dito sa Davao City. Mahiya naman kayo. Mga Davao City, speak out. Di ba kayo nagsasawa sa mga kagaguhan ng Duterte? After na makita nyo yung pag-whitewash nila ng mga kaso, pagiging diktador nila, dahil ba pinagandan nyo nila ang city ninyo? Eh bakit? Ano nangyari pagbaha? Di ba? Oh, grabe kayo, inaapi ang pulis talaga mga kababayan ng mga Duterte. Para lang nilang laruan ng mga pulis. Ang gusto lang nila, pulis Davao, kasi bakit? Nadidiktahan nila mga kababayan eh. Di ba? O ito, ipaparinig ko na lang sa inyo ha. Sa Facebook page po kasi ito ng SMNI. Eh, hindi naman natin ito pwedeng ipakita. Ito po, si Bato, umaapila kay Pangulong Marcos na ibalik na sa normal ang buhay ng mga kojik at mga pulis. Umaapila na naman siya, nakikiusap. Sino ka, Bato? O ito, pakinggan nyo, 1 minute. I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the QGC members, but also to you policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. O ayan po, mga kababayan, umaapila siya. Galit siya. Eh umaapila rin kami sa'yo, kupal ka. Bakit di ka umapila sa Kojik? Gusto pala nilang bumalik sa normal ang buhay nila. Makapagsamba sila, magbigay pugay sa Diyos nila, kung sino man ang Diyos nila. Ilabas nyo, ipaalam nyo sa otoridad kung nasaan si Kibuloy. Ikaw, Atty. Torion. Kayong administrator ng Kojik. Isa lang ang paraan dyan to end all of this. Ilabas nyo si Kibuloy at yung 4 na pugante. Sabihin nyo na sa otoridad, aalis ang mga yan. Kung wala na sa Kojik compound yung 5 na yan, tell them directly to their eyes, wala na po dito yung 5, then tell them where are they. Tapos ang kaso. Wala nang apila-apila. Wala nang ganyang bato. Ginawa mo rin ba yan kay Kibuloy? Ha? Siguro sinabi mo na yan kay Kibuloy. Anong ginawa ni Kibuloy? Did he heed your call to surface and surrender? Wala. So palagay mo, gagawin ng Pangulong Marcos? Kung ako yan, aasarin ko pa yan. Dagdagan ko pa ng mga pulis o sundalo yan. Baka hingi na ako ng tulong sa Amerika. Gumamit na tayo ng sophisticated equipment para mahuli ang mga ito. Isasampal ko talaga kay Bato. Kung ako lang kay Pangulo, wag mong dinggin ng kalbo na ito. Walang ginawang magandang kalbo na yan. Para lang yan sa interest niya for campaigning. Hoy, kayo mga kababayang Pilipino, wag niyong iboto yung gago na ito. Walang gagawing maganda yan. In service of Duterte and Kibuloy lang yan. Hindi totoo po na sincero siyang humihingi ng apila. Sincero siyang humihingi ng tulong para tulungan yung Kojik na mga gago. Isa lang yan, mga kababayan. Isa lang. Ha? Ilabas nyo si Kibuloy. Sabihin nyo kung nasaan siya para matapos ito. Ganun lang yun. Wala nang comparison paano nahuli ng Indonesian polisigo. Bakit? May nag-i-impede ba? May pumipigil ba sa Indonesian police? Nung nahuli nila si Sigo? Wala. Walang pumipigil na tulad ng Kojik. Walang pumipigil na tulad ni Torion. Di ba? Oh. Gago ka ba to? Wala ka nito. Simpleng tambay lang sa kanto. Alam na kaagad yung sagot sa sinasabi mo. Pero ikaw,
Nagka-grandstanding ka dyan. Kayong dalawa ni Padilla. O kaya sigo kung nandyan, mga grandstanding kayong mga animal, kayong mga senador ng Duterte at Kibuloy. Diba? Aapila ka sa presidente, sino ka? Ikaw nga, hindi ka makapunta sa investigasyon ng lower house tungkol sa AJK, drug war eh. Tapos ikaw, ang kapal na mukha mo. Diba? Sino pang maniniwala sa'yo? Bato, yang mga taga-Kojik lang. The rest wala na. Nag-iisip ka ng boto ng mga yan, sinasabi nilang 8 million. Hindi po totoo yun. Baka yung mga yan, minor pa yan eh. Yung members nila, makakaboto ba yung minor? Bato? Sinalang-alang mo ang karir mong politiko dahil lang dyan sa Kojik na 8 million? Ang sabi nga ni Miss Arlene Stone, no? Hi Miss Arlene Stone, 8,000 lang kayo. Kasama pa ang mga minor, yung mga anak ng mga miyembro, pati mga kambing ninyo, mga pusa ninyo, kasama pa dyan. Kaya lang kayo dumami, mga animal. Oh, wow. Leche. Oh, di ba? Isipin ninyo mga kababayan. Tama ba yung panawagan niya? Mali! Manawagan ka kay Kibuloy para matigil ang lahat ng yan. Ha? Bumalik sa normal ang buhay ng mga kulto ni Jezebel at Judas. Ha? Palabasin ninyo si Kibuloy at yung apat. Ikaw turon. Kayo dyan, administrator ng Kojik. Sabihin nyo ng totoo. Gusto nyo palang bumalik sa normal ng mga buhay ninyo eh. Diba? Isa lang yan. Ang makakasagot lang ng problema ninyo dyan ay si Kibuloy. Oh, bakit nyo kasi ayaw ilabas kung nasaan si Kibuloy? Ibig sabihin, you are aiding and abetting a wanted fugitive. Saka ikaw turon, ha? Huwag kang magsabing hindi po ganti si Kibuloy. Tanungin mo si Joel Villanueva. Bakit sasabihin ni Joel Villanueva, puganti si Alice Go, hindi pa nga siya nahahatulan ng korte? Huwag mo kaming gaguhin turon. Kasi ikaw gago ka, huwag mo kaming itulad sa'yo, animal ka. O, di ba? O, ano pa mga kababayan? Ay, nako, hindi kami ano sa'yo. O, Pangulong Marcos, huwag kang maniwala dito. Yan o, sa kalbo na yan. O, huwag kang maniwala dito. Walang magandang ginawa si kalbo. Ha? Mga kababayan, huwag niyong paniwalaan yan. Itong kalbo na to, ang interest lang nito ay para sa Kojik, kay Kibuloy at kay Duterte. Nakakahiya po kayo. Wala akong pakialam kung ano pang sasabihin ng ibang netizens. Ang makakahinto lang ng bagay na yan is si Kibuloy. Bakit hindi nyo hayaang gawin ng mga pulis ang ipinag-uutos sa kanila, ang kanilang mandato? Diba? Mahiya kayo. Visit. Ayan. Okay? So ano na ngayon ang sinabi ni Robin Padilla? Yung isa pa nandoon, ito, nagmagaling, tingnan ninyo mga kababayan. Global Daily Mirror. Sa usapin ng pagdinig na ito, wala po ditong sasabihin ay maka-Duterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi maka-Duterte kayo. Kapag hindi tayo tumigil sa paniniwala, hindi tayo aasenso. Wala kaming pinapanigan. Ang pinapanigan ko anong sinabi, wow! Really? Ano ang sabi ng saligang batas? Ano ang sinasabi ng saligang batas, Robin? Ba't hindi ka nag-cite dyan ng saligang batas article? Diba? Protection of human life? Ay, ano ba? Ano ang sabi? May namatay na isang Kojik member. Hindi naman kagagawan pala ng pulis yun? Paano naman yung mga basag ang ilong, ang muka, nasaktan ng mga pulis? Ano rin ang human rights nila na sinaktan ng mga Kojik supporters and member? Ng mga Davao City na matituno daw? Ha? Sa simula't-simula pa lang, alam naman ang killing ninyo eh. Buti sana kung hindi ka nagbitaw ng salita na, ako na lang ang papalit kay Duterte pag siya ay nakulong sa ICC. At kung meron mang issue kay Digong Duterte, ikaw ang sumasalo, kayong sumasalo. O nakita nyo naman, di ba? Ano kayo? Di ba? Hindi kayo senador ng taong bayan. Alam ng taong bayan, ang kartada nyo nila Bato, nila Go, nila Amy Marcos. Ang interest ninyo ay protektahan ang Duterte at Kibuloy at Kojik dahil malaki ang pakinabang ninyo. Hindi ako naniniwala sa iyo, Robin. Ang pinaninigan namin sinasabi ng saligang batas. Ano bang sinasaligan ng batas? Ha? Proteksyon
ng human rights ng bawat Pilipino. Bakit? Yung mga pulis ba hindi Pilipino? Sige nga, magpakita nga kayo na basag ang mukha ng COGIC member ninyo. Yung namatay, hindi kasalanan ng pulis yan, kasalanan ng COGIC member yan. O ng COGIC. Eh, hindi ka ba naman natulog ng 4 na araw? Talagang ano ka, tatamaan ka dyan. Kita nyo yung senador ninyo, ang galing ano? Eh, sapul na sapul po kayo eh. Diba? Tama, mali. Itong ginagawa nila ba to? Yung Senate hearing ninyo? Sabi nga ni Attorney Libayan, o shout out po attorney ha, you are just wasting taxpayers' money. Useless yan. Bakit hindi na lang magdemanda pa? Manghingi kayo ng court order. TRO, itigil niyang operation nyo sa loob ng COGIC compound. O binigyan kayo ng TPO. Pero anong sabi ng Court of Appeals? Illegal yung binigay sa inyong TPO, yung Temporary Protection Order. Di ba? Court of Appeals na nagsabi, mataas pa yan sa Regional Trial Court. O, ano masasabi ninyo? Sabi nga ni Atty. Libayan, just wasting your taxpayers' money ba to? Tanga-tanga naman tong Senate President na ito, pinakinggan pa. Di ba? Nakakahiya po kayo. Let the CHR do their job. That's their mandate. Hindi no na. Anong bill? Anong in aid of legislation ang mapapala ninyo? Anong in aid of legislation ang masusulat ninyo? Ikaw nga ba to? Hindi ka nga kapanipaniwala eh. Bakit? May naisulat ka bang batas para in aid of legislation doon sa ginawa mong hearing ng narco police? Yung may nahuling ilang toneladang pinagbabawal na gamot? Nasaan yung in aid of legislation bill mo? At yung iba pong hearing na ginawa mo, may naipasa ka na ba? Yung nag-iisang ipinasa mong batas, binito pa ng Pangulo. Dahil alam nila, it's a trash. Basura. Para sa mga pulis. Inaawitan mo ang mga pulis, pero ngayon ginagago mo ang mga pulis. Imbis na suportahan mo ang pulis, imbis na mag-move on tayo. Let them do their job. Pag pumalpak sila, it's them. Ganon. Pag pumalpak ang CHR, it's them. Diba? Doon tayo mag-iimbestiga. Hindi yung nananawagan kayo, 2 weeks pa lang, itigil na ito. Hindi. Hindi pwedeng saklawan ng Pangulo ang utos ng korte. Hindi po diktador ang Pangulong Marcos, hindi tulad ng amo niyong si Digong. Mahiya naman kayo, di ba, Lenlen? Tama. Nung si Dilima, binraso ninyo eh. Di ba? Yung mga kaaway nyo sa politika, hindi nyo kakampi, binabraso ninyo. Kayo ang may malaking paglabag sa human rights. Di ba ba to? Tapos you have the audacity. Anong karapatan mo para sabihing violation of human rights? Na hindi nga kayo makaharap doon sa pagdinig ng Quadcom sa lower house about EJK, drug war ng amo mo? Tapos you have this audacity. You have the gall to say, oh, human rights violation, justice or whatever? May nilibag na ba? May final report na ba ang CHR? At pinangungunahan nyo ang CHR? Hindi. Ang nakikita po namin, you are just grandstanding in aid of the election. Yun yun. Sige, boto ka ng COGIC. Tingnan natin. Tama, sabi ni Mama Lenlen, ang ating guest, appearance. Di ba? Kayo po mga kababayan, naniniwala ba kayo na inefficient yung mga kapulisan sa pagsiserve ng warrant of arrest sa mga pinaghahanap nilang mga kriminal, alleged suspect? Ako, may kakulangan ng pulis. Bakit? Kasi, nahahamper sila eh. They were being impeded. Nahaharang sila. Minsan nauunahan sila ng mga kurap na pulis. O, kakampi na bayaran ng pugante. Uy, takas ka na. Dito na, lalabas na to. O, bukas lalabas na yung warrant. Tumakbo ka na. Di ba ganon? Tinanong nangyari kay Alice Gu, you cannot dare to compare how the Indonesian police captured Alice Gu. Wala pong humarang sa kanila. Wala yung mga tao na mga nababayaran ng mga kartel, mafia at mayayaman. Yung may mga koneksyon. Di ba? Ganun sa atin ba to?
Alam na alam mo yan. Pulis ka pa lang, alam mo na yan. Pero ngayon mo lang sasabihin, ano ka? 'Di ba? Hypocrite. Tapos pag tinatamaan kayo, gagamitan nyo na ng power ninyo para, pagalitan. No? Ako po naaawa ako kay General Torre. Saka wala ka ng pakialam kung yung mga pulis nakahiga doon, nagugutom doon. Trabaho po nila yan. E di sana maawa ka na rin sa mga sundalo. Isama na natin ng sundalo. Yung nag-o-operation sa gubat, sa bundok. Na dala-dala nila yung kanilang mga backpack. Ha? Di ba? Yung hinahanap yung mga insurgents. Saan sila natutulog? Di ba? Umaawa ka na rin doon. Pabalikin mo na, Pangulong Marcos, tama na. Huwag mo nang hanapin yung insurgents. Kawawa naman yung mga sundalo. Itong mga pulis, kawawa naman, no? Galing pa yan sa ibang mga region. Anong pakialam mo? Di ba? Ang trabaho ninyo bilang senador ay maggawa, magsulat ng batas. Magdebatihan ninyo yung mga batas na gusto nyong maging batas. Hindi yung makialam dyan sa trabaho ng pulis. Therefore, you are aiding, you are abetting, you are the one also impeding the proper operation of the police to search and capture the wanted fugitive na si Kibuloy. Isa kayo. Maswerte lang kayo kasi kayo meron kayong immunity dahil mga senador kayong pulpul. Tama, mali. Diba? Kaya nga si Attorney Libayang galit na galit eh. Saludo po, Attorney. Tama naman siya. Pwede bang kasuhan yan? Yang mga senador na nagpunta dyan? You are just wasting the taxpayers' money. Ang dami nyong dapat pag-usapan sa plenary ng Senado. Pero wala eh. Wala. Incompetent din yung Senate President eh. Hinahayaan lang eh. Kaya itong Senado natin, it is just a waste of taxpayers' money. Wala po. Wala rin. Magre-recess na ang mga yan. Malapit na silang mag-recess. Yun na naman. Tenga na naman yung mga bills na yan. Wala na. Diba? O kayo, naniniwala ba kayo na inefficient yung mga pulis pagdating sa ng search warrant or arrest warrant? Ako, hindi ako naniniwalang inefficient sila. Nauunahan lang sila ng mga tiwali na kabaro nila, ng mga tiwali na kababayan natin. They want to do their job properly but they are being nauunahan. No? Siyempre, may mga chuchu dyan. Yung mga CI ng police, kunwari, sir, narinig ko. Ganito, ganun ba? Sige, tawag na ako kayo, sir, madam. Ma'am, takbo na daw po kayo kasi masi-search warrant kayo dyan. Takbo na. Ganun eh. Alam nyo naman siguro yung sinasabi ko. Alam pa lang hindi alam ni Bato yan. Di ba? Tama, mali. Kayo nga. Tapos mananawagan ka pa. Ha? Mananawagan pa kayo sa Pangulo? Napaalisin na, itigil na? Hindi. Hindi titigil yan kung ako kay Pangulo. Che, sino ka ba? Di ba ganun? Sino ka? Tuloy yan. Hanggat hindi nakikita si Kibuloy, sabi nga ni General Torre, hanggat hindi namin nahuhuli si Kibuloy, hindi kami titigil dito. Yes! Dapat nga yan, gibain na yan. Gibain nyo na yung struktura dyan. Oo, gibain nyo na. Lahat. Kung ako lang, gibain yan. Pati yung bago nilang kapilya, gibain nyo yan. Kapilya na yung Jezebel yan. Ang dami nang galit sa aking mga kulto dito ni Jezebel, no? Report yung channel ko. Sino ba kayo? Di ba? Hindi naman ako patay gutom na tulad ninyo. Tama? Ito pa si Robin. Nako. Wala. Mas inuuna pa nila protektahan si Kibuloy, si Duterte at Koji kasi mga tuta in aid of election of Bato and Go. Ayon. Tama? Mali. Sige, iyak na lang kayo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.